Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa first time mo kung manood, please click mo lang yung Miss TV na nila. Kaya guys, wala nang bayad, totally free lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, China nilaglag at binisto itong si Duterte na meron palang sinasabing special arrangement dyan sa may Baho de Masinloc. Kasi yung una, di ba, gentleman's agreement yung sa Ayungin Sol. Yun yung BRP Sierra Madre na pumayag siya doon sa status quo na hindi re-repair itong BRP Sierra Madre. At ito namang susunod, guys. Di ba? Meron na naman pala silang special arrangement na sinasabi ng China. Kaya, ito guys, basahin muna natin mismo yung balita. Yan, mismong official statement ng China yan. So, sabi dito, according to the temporary special arrangement made by China side in 2016. So, ibig sabihin, panahon talaga ni Duterte ito, kakaupo pa lang guys. So, Filipino fishermen can fish with small fishing boats in designated waters except the lagoon of Huangyan daw. Ayun guys, so nililimitahan lang. Yung maliliit na bangka lang ang pwedeng mangisda. Pero sa kanila, barko-barkong pangingisda ang kanilang ginagamit. At bawal daw sila pumunta doon sa lagoon. Alam naman natin yung lagoon dyan, na dyan pinakamaraming isda guys. So sabi pa dito, while the AFP, PCG and other Philippine government vessel and aircraft should remain from entering the 12 nautical miles and corresponding airspace of Huangyan daw. So yun guys, ito ang malupit, di ba? Ito ang malupit. Bawal din maglayag ang AFP, di ba? Philippine Air Force na guys, Philippine Coast Guard at mga government vessel, kasama pa yung aeroplano natin, di ba? Napakatindi, di ba? Ang limit lang guys, ang limit lang dyan should 12 nautical miles. So, ibig sabihin ng 12 nautical miles mula sa Pampang hanggang doon lang. So, tuloy natin guys. China was compelled to take necessary measure to safety our sovereignty and maritime rights and interests. You know, state of the spokesperson of the Chinese Embassy in the Philippines. So, yun guys, di ba? Napakalinaw, talagang pinagbabawalan. At tanong dito, bakit pumayag itong si Digong? Na bibigyan lang tayo ng limit ng 12 nautical miles. So ano ba yung 12 nautical miles guys? Ito yung mula sa Pampang, yan guys. Nakikita nyo diba yung 9 dash line, kuno, ng China na halos sakupin ng buong South China Sea o West Philippine Sea sa atin. Tignan mo, diba, halos is nakakup lang. Yan ang gusto mangyari ng China. Mula sa Pampang, 12 nautical miles lang. Pero, ang sa international law, lalo pa pirmado sila ng United Convention Law of the Sea o UNCLOS, ay 200 exclusive economic zone natin. 200 miles guys, nautical miles. So, ibig sabihin dito guys, pumayag si Duterte hanggang 12 lang. Yung 188, binigay na sa China. Sinuko na. Sinuko na guys. Sa inyo na yan. Basta kami mangisda. Parang dito yung nabalitaan natin dati, parang nakiusap pa itong si Digong na pwedeng mangisda. Yung pala, doon ang usapan, 12 nautical miles lang. Diba? Pero sila halos sakupin na lahat yung West Philippine Sea. So ang tanong, bakit nga pumayag dito si Duterte? May pakinabang ba ito sa bayan? O yung pamilya na lang ang nakinabang? Kaya mararapat lang guys, nararapat lang, lalo pat lumabas ito, matuloy ang hearing dyan sa Kongreso, kasi sa Senado wala na tayong pag-asa, di ba? Nireject ng ni Zubiri na political lang daw yan, di ba? Hindi niya inisip na sovereignty and sovereign rights ng territory natin po. So yan guys, so ibig sabihin 12 nautical miles, di ba? Ang lawak ng West Philippine Sea gusto sakupin ng China at bawal daw tayo sa mismong karapatan natin sa EEC. Yan ang nagawa ni Digong guys, pinabayaan niya kasi yan. Kaya ngayon talagang dapat malaman ng taong bayan, di ba?
Kung meron siyang gentleman's agreement dun sa may BRP Sierra Madre, meron naman siyang special arrangement dito sa Bao de Masinloc. So, di ba nakita nyo guys, pinamigay talaga. Pinamigay talaga yung territory natin, yung karapatan natin. Kaya saludo tayo kay Pangulong Bongbong Marcos na kung saan yun yung pinaglalaban. Kung pinabayaan ni Duterte, di ba? Ayaw niyang labanan. Hindi naman natin gusto sa gera guys. Kumaga, ilaban ang karapatan ng ating teritoryo para sa ating bayan ay hindi ginawa ni Digong at ngayon ginagawa ni BBM na pinupuri ng mga international community, lalo pa nung panahon ni Duterte, diba guys, walang pinapakita halos bully ng China. Pero ngayon, anong galaw ng China? Lumalabas sa buong mundo, sa mga international news lumalabas, kaya ang simpatsya ng international community ay nasa ating bayan. Kaya para sa atin guys, hindi man natin binuto si BBM, suportado natin sa foreign policy dahil na dito sa West Philippines. Napakalayong dalawa nila ng Digong. Si Digong naging total lang guys. Sunod-sunuran lahat. Ngayon, anong narrative nila? Yung mga pro-Duterte, ay mga pro-China. Kaya marapit na guys, lagi yung binibilin sa vlog natin sa darating na 2025, mga senador na mga pro-China, alam natin yan kung sino, mga bata ni Duterte, di ba? Sila Bongo, sila Bato, Tolentino, na tahimik sila. Noong panahon ng Duterte, kahit anong gawin ng Chinese sa atin, okay lang din sa kanila. Kaya huwag tayong maniniwala, tapang-tapangan sila, kunwari makabayan, gusto lang ng re-election yan guys, di ba? So, magsuri po tayo, kailangan nating mga lampag, i-share nitong vlog natin ito para mas marami pang makapanood at marami pang lalong lumaban, magmalasakit sa ating bayan. Kasi guys, para sa susunod na henerasyon to, kung susundin ni BBM ang ginawa ni Duterte, malamang mawawalan din tayo ng dagat dyan sa West Philippine Sea, mapunta sa China kung hindi lumaban itong si BBM. So, kayo guys, anong masasabi nyo dito sa nilabas ng statement ng China? Ito na ba yung nakikita natin talagang nag-traitor? Itong si Digong sa ating taong bayan. Imagine mo, 12 nautical miles, pumayag siya, 200 dyan eh. 200 miles yan, na dapat hanggang doon pwede tayong mangisda, yung ating mga kababayang mangingisda. Ambis na tayong makinabang, yung China pa. Ang masaklap nito, yung kinukuha dyan, ine-export pa sa atin lalo yung galunggong. Kaya magsuri po tayo, huwag tayong padadala sa mga pro-China narrative, lalo na yung mga DDS guys. Sa gobyerno tayo sumuporta kay BBM. Ngayon sinasabi natin, bagamat hindi natin sa binoto, pero dahil yan ang presidente natin, suportahan natin sa laban dyan sa West Philippine Sea. Right? So, ganito na lang po. Ako yung susunod na vlog.